of the nation. Bago ngayong gabi, isa ang patay habang isa ang sugatan sa pamamaril sa Tandang Sora Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City. Sa inisyal na investigasyon, away sa kalsada ang nakikitang dahilan ng insidente. Base sa salaysay ng saksi, nagitgita ng isang puting van at isang pulang pickup malapit sa traffic light. Bumaba raw ang driver ng van at pinagbabaril ang driver ng pickup. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Patay ang dalawang senior citizen at ang kanilang anak sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Dalawa naman ang nasugatan sa nasunog na residential area sa Quezon City. Yan ang report ni Mark Salazar. Pasado 1:00 ng hapon ng sumiklab ang sunog sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa sunog na idiniklarang fire out matapos ang 2 oras. Patay sa sunog ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak. May fire volunteer na nabagsakan ng paleta, 3 iba pa ang sugatan. 6 na bahay ang natupok. 18 pamilya ang apektado sa sunog na patuloy pang iniimbestigahan. Bago niyan, nagkasunog din sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Halos walang natira sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya si Aling Lucia, labis ang paghihinagpis. Ma'am. Wag mo nang iyakan yun. Ang importante, ligtas kayo. 2 ang nasugatan sa sunog na nagtagal ng halos 1 oras. May pumutok doon namin na ano yun, paglabas namin, nasusunog na pala yung taas ng bahay namin. Alleged electrical, ang origin natin ay sa 2nd floor ng light materials. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kam sa Iloilo ang panduduro at pananabunot ng isang guro sa isang grade 8 student. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kalmado sa una ang pag-uusap ng guro at ng lalaking grade 8 student sa isang paaralan sa Pototan, Iloilo. Pero maya-maya, dinuro-duro ng guro ang 14 anyos na estudyante at pinagsasabunutan. Nangyari iyan noong March 12. Ayon sa ina ng estudyante, inutusan daw ng guro ang kanyang anak na lagyan ng bato ang trapal para sa isang event ng paaralan. Inihagis umano ng estudyante ang bato, kaya napasag at natalsikan sa mata ang guro. Doon na nagalit ang guro. Agton yan nakaginduro-duro. Dayon pagambal ka sorry ka bata ko gingura mo siya dayon. Pag-alis ng estudyante, muli raw siyang ipinatawag ng guro at sinabunutan ulit. Nagmura pa umano ang guro. Ayon sa ina ng estudyante, nasugatan sa muka ang binatilyo. Pa-examine ta sila sa RHU kag dito man ang may-ara man tong negative na impressions ng doktor for counseling naton siya. Nahihiya nang bumalik sa paaralan ng estudyante, kaya sasailalim muna siya sa distance learning. Ang school principal hindi pumayag na humarap sa on-cam interview. Pero sabi niya, humingi na ng tawa ng guro sa estudyante at nangakong hindi na mauulit ang pananakit. Pinayuhan daw ng principal ang guro na ipairal ang maximum tolerance. Nagkausap sa Municipal Social Welfare and Development Office ang kampo ng guro at estudyante. Pero handa pa rin ang pamilya ng estudyante na magsampa ng reklamo laban sa guro. Tumangging magbigay ng panig ang guro na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Hindi muna nagkomento ang DepEd Schools Division of Iloilo. Bagamat tatanggap na raw nila ang ulat tungkol sa pananakit ng guro, ibinalik daw nila ang report sa paaralan dahil may mga kulang na detalye. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng NLEX dahil sa nasirang bahagi ng Marilao Interchange Bridge. Yan ay kahit binuksan na ang zipper lane. Ang ibang motorista dumaan na sa shoulder o emergency bay para bumilis ang biyahe. Ayon sa pamunuan ng NLEX, tumama ang kargang tanker ng 18-wheeler truck sa girder o horizontal metal support ng tulay. Sa investigasyon ng pulisya, lagpas sa vertical clearance ng tulay ang taas ng truck. Ang aksidenteng ito nasundan pa ng isa pa. Isa pang truck ang sumabit sa tulay na patuloy na kinukumpuni. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinuna sa Senado ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kung saan ang naging basihan daw ay diffusion request at hindi Interpol Red Notice.
Pero may paliwanag ang ilang opisyal kung bakit dapat tumalima pa rin ang gobyerno. May report si Ian Cruz. Ang nangyari kasi, merong ICC warrant. It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant, diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, lumabas na diffusion request at hindi Interpol red notice ang naging basihan ng pag-aresto noong March 11. Nakasaad sa request ng Interpol ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala ang request matapos ang prior consultation kasama ang gobyerno ng Pilipinas na pumayag sumunod sa request for arrest ng International Criminal Court. Sa website ng Interpol, ang diffusion ay hiling na kooperasyon ng mga bansang miyembro ng Interpol para arestuhin, i-detain o limitahan ang galaw ng isang convicted o akusado. Ang red notice ay inilalabas ng General Secretariat para hanapin at arestuhin ang isang wanted ng Interpol. Mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. Pero ayon sa Philippine Center on Transnational Crime na siyang nakatanggap ng diffusion request. Whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Git ng bise, illegal ang pag-aresto sa ama. Hindi rin daw nasunod ang proseso sa Article 59 ng Rome Statute. Nang inaresto ay dapat agad iharap sa competent judicial authority o korte ng custodial state. This was patently an illegal arrest na saan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas. Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Punto pa ni Duterte, politika ang nasa likod ng pagpapaaresto sa kanyang ama. Pero giit ng Department of Justice, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sa Philippine Act on Crimes Against Humanity, pwedeng huwag nang usigin sa bansa ang krimen kung dinidinig na ito sa International Tribunal at pwedeng isuko ng gobyerno ang akusado. As mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Pinuna naman ng Malacanang ang videong ipinalabas sa Senado. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Henry Roel Aguda bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Aguda ay dating presidente at CEO ng Union Digital Bank. Papalitan niya ang nagbitiw na kalihim na si Ivan John Uy. 53 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy-tuloy sa pangangampanya ang ilang senatorial candidate para ilatag ang kanilang mga plano. Nakatutok si JP Soriano. Pagsugpo sa korupsyon ang isinulong ni Ariel Querubin sa Laguna. Pagtutulungan ng LGU at national government ang binigyang halaga ni Senador Francis Tolentino. Si Congresswoman Camille Villar tiniyakang suporta sa karapatan ng kababaihan sa Bataan. Sa Maynila, karapatan ng manggagawang Pilipino ang isinulong ni Jerome Adonis. Naroon din si Wilson Amad na nais mapabilis ang transaction sa government agencies. Si Representative Franz Castro inihayag ang importansya ng natural resources ng bansa. Plataporma nakasentro sa social and economic justice ang idiniin ni Luke Espiritu. Sa Camarines Sur, aumento sa sahod ng health workers ang ipinanawagan ni Nurse Aline Andamo.
Kasama niya si Mimi Doringo na nais maglatag ng batas para masugpo ang kahirapan. Karapatan ng mga Muslim at katutubo ang binigyang halaga ni Amira Lidasan. Si Liza Masa itinutulak ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang ipinangako ni Benhur Abalo sa Quezon. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang binigyang diin ni Abby Binay sa Batangas. Sa Misamis Occidental, nakipagdialogo sa women's leaders at lokal na opisyal sa Senador Pia Cayetano. Si Atty. Angelo de Alba inihayang advokasya para sa mga children with special needs. Nakiisa si Kiko Pangilinan sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan sa Misamis Oriental. Patuloy po naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala ang galing ng GMA Network sa 12th season ng Araw Values Award. Wagi ng Bronze Award ang GMA Integrated News para sa Climate Change Special Series Plug ng 24 oras. Para yan sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Pinarangalan din ng 2 Bronze Award at 1 Silver Award ang Sales and Marketing Group ng GMA sa 3 kategorya. Bukod dyan, ginawaran ng Certificate of Merit ang GMA Public Affairs para sa Firefly at Kalikasan Novela. Gayon din ng Sales and Marketing Group para sa Dapat Ganito Kapuso, Makadiyos. Sana magpatuloy yung diskusyon, magpatuloy ang talakayan, no, sa napaka-importanting issue katulad ng climate change. Itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay, no, sa climate change. Simula Abril, mapapanood na ang NCAA Season 100 Women's Indoor Volleyball at Juniors Basketball Finals sa GTV at Heart of Asia. Sa pictorial at plug shoot kamakailan, kita na ang excitement sa bawat manlalaro. Ikunento ng ilang women's volleyball player na dala nila ngayong season ang kanilang mga naging aral noong season 99. Ongoing na ang games ng women's volleyball at juniors basketball kasabay ng men's volleyball. Kung habon mo maging healthy, literal na takbuhin ang goal. Bukod sa iba't ibang benepisyong makukuha sa pagtakbo, baka makasabay mo rin ang ilang celebrities on the go. Yan ang Fit Track ni Von Aquino. Barbie Forteza, Alden Richards, Christopher Martin, Valin Montenegro, ang married couple na sina Joyce Spring at Juancho Trevino at host na si Martin Javier. Ilan lang sila sa mga celebrities na nahihilig ngayon sa running. This year, gusto kong makatry ng iba't ibang bagay, gusto kong makapunta ng iba't ibang lugar. What better way to do that kundi ang pagtakbo. Nakapag-Laguna na ako, Ayala, Pasig, kung saan-saan na ako nakakarating. Kabilang din sa lumalaking running community si Jodilyn na kahit sa araw ng kanyang birthday, tumakbo kasama ang mister. Nare-release ko yung stress. So parang gumagaan yung loob ko kapag tumatakbo madalas. Lumalakas yung resistensya kasi naano yung heart, napapump up. Tapos sa work, yun, na maghapon may energy. This year lang nagsimulang tumakbo si China at Riley at unti-unti na nilang nararamdaman ang benepisyo nito. Kasi po, work from home kami, so ayun po, nakakalabas-labas kami through running. Bumaba din yung weight ko talaga nung tumatakbo ako. Ayon sa isang fitness coach, nakakapagpalakas ng muscles, buto at mabuti rin sa baga at puso ang pagtakbo bilang exercise. Nakatutulong din ito sa metabolism at para mapanatili ang tamang timbang. Yung tubig sa katawan natin na sobra, na ilalabas niya. Nakakatulong din siya, nababurn niya yung mga dirty fats na tinatawag. Nakakatanggal stress din daw ito at nag-i-improve ng focus. Bago gawing regular exercise ang pagtakbo, payo ng isang fitness coach, magsimula muna ng paglalakad at jogging every other day sa loob ng isang buwan para hindi mabigla ang katawan. Sa ikalawang buwan, pwede na anyang gawin ang 2-3 method, 2 minutes walk at 3 minutes run. Dapat bago tumakbo, mag-warm up at stretching para iwas pulikat.
Huwag din kalimutan ang pag-inom ng tubig at pahinga. Natitire mo yung muscle mo eh. Kakain ka ngayon ng pagkain kinabukasan. Ayun yung magre-repair dito. Siyempre, pagod pa yan. Pagod pa yan. So, hindi mo siya pwedeng i-train ulit kasi magkakaroon ng fatigue. May tips din sina Alden at Christopher. Huwag kayong matakot mag-take ng first step. Ganon din ako nung una eh. Yung iba kasi na-intimidate mag-start. Kung saan sila basta ka lang tumakbo. Tapos consistency lang talaga. Progress in running is not about speed. Don't compare yourself to other runners. Work on yourself. It's about showing up. So show up, train, be dedicated, and who knows, you'll be the next marathoner out there. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Apex predator kung ituring ang mga pating. Pero di raw sila dapat katakutan. Sa Malapascua, Cebu, dinarayo ang diving kasama ang mga may hiyaing treasure sharks. G tayo dyan sa report na ito. Lumalangoy ng malaya. Pero ang mukhang maangas na pating na yan, likas na mahiyain. Ito ang pelagic treasure shark. Isa sa daang-daang uri ng pating na naninirahan sa Pilipinas at makakasamang lumangoy sa isla ng Malapascua sa Cebu. Mailap ang treasures. But of course, it helps that we have Malapascua Island, Monal Shoal, Kimod Shoal, as places where these sharks really congregate. So all you have to do is go there. But again, they're very shy. So contrary to popular belief, they will just swim away when they see you. So swertihan siya. Siya si Noel Guevara, isang conservation photographer at National Geographic explorer. Ilang beses na siyang bumalik sa Malapascua para kumuha ng mga larawan ng treasure shark. At higit dyan, I want to combat the misconception about sharks. Sa kanyang pagsisid, iniuugnay niya ang mga tao sa lalim ng mga personalidad ng mga pating at kakaibang behavior nito. Tulad kung bakit lumalangoy sa mababaw na bahagi ng Malapascua ang treasure shark at naging atraksyon. Nakunan mismo ng kanyang lente ang dahilan. I was rewarded with an incredible opportunity to show symbiotic behavior up close. You can even see the yellow parasites. Habol umano ng mga pating dito ang mga cleaner wrasse o uri ng maliliit na isda na siyang naglilinis at kumakain sa mga dumidikit na parasite sa katawan ng mga pating at iba pang mga malalaking isda. Natunghayan din niya ang mga pambihirang galaw ng treasure shark sa dagat tulad ng tinatawag na breaching. That is special. Fun fact, treasures are one of the highest jumpers. And this is the first time ever nakakita ako ng ganong behavior. Ang dapat isaalang-alang, respeto sa tahanan ng mga pating. Maging mahinahon, magmatsyag lamang, at pagmasdan ng angking ganda ng mga treasure shark. Do not fear the presence of sharks because sharks are indicative of very, very healthy views. But be scared of oceans that do not have sharks because that means there's no food. There's no healthy coral reef, there's no thriving ecosystem. Idineklarang regular holiday ng Malacanang ang unang araw ng Abril. Para yan sa Eid al-Fitr o Feast of Ramadan. Layon daw ng proklamasyon na makiisa ang lahat ng Pilipino sa mga kapatid nating Muslim sa payapang selebrasyon nito. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.